area, hindi lang siya dito sa main method mare-recognize. So, mare-recognize din or matatawag po rin siya dito sa another method. Okay, so yun yung enhancement na ginawa. Kaya dito, kanina, di ba nakalagay dito yung instantiation na ginawa natin na JText field pa. So, tatanggalin na yon. Dito natin siya i-declare sa labas, no main method. Yan, yung JText field, text name, ito yung text field. Tapos yung btn submit, yung button. Then yung text field, yung TXT display. In that way, tatawagin ko kasi siya dito eh. Yung TXT name, get text yung ginamit ko para ma-read niya yung any value na in-input dun sa text field. Pag na-read niya yon, i-display naman siya sa text area gamit yung set text. So, ito yung text area, yung object na mag-display. Then, yung method na mag-display nun is set text. Anong i-display niya? Yung value nito. Okay? So, kaya kapag tiran natin, pag nag-input tayo dito ng i-display na siya dito sa text area. Okay, kaya lang, yung text area is used for inputting. Kaya parang mali siya, di ba? Kasi i-display ko yung output sa text field or sa text area na anytime pwede yung mabago. Yan, pwede siyang mabago. Okay, so usually kapag yung display, nilalagay siya sa label para unchangeable siya, hindi siya mababago. Pero pwede rin sa text field or text area, gagamitan lang natin siya ng set enable. Yan. Pagka-add mo ng object, meron pa kasi dito mga methods na i-explore nyo ito. Marami kayong pwede gawin dito sa mga methods. So, halimbawa, yung meron siya dito method na set enable. So, pwede mong gamitin ito, set enable mo siya as false. Parang ibig sabihin, madi-disable yung ano na yun. Yung text field o yung kung ano man yung object na natin doon. So, one way yan. Kaya natin on out. Ano yung appearance. Anong appearance niya? Pag set enabled, medyo blurred siya kasi naka-disabled yung object eh. So, may, ano yan, hindi ka tulad kanina na matingkad yung color niya. So, ito naka-disable. Another option nyo, pwede nyo rin gamitin yung set editable. Set editable to false. Sabihin, hindi na-edit. So, usually ginagamit siya kapag yung text field o yung text area, ang purpose ay makapag-display lang ng sagot. So, may calculator ka. Okay, nag-click ka ng mga buttons, tapos nandun may text field or text area. Pero hindi pwedeng mag-input, magka-output lang siya or mag-display. So, pwede mong gamitin yung set editable. Yan. So, kapag nag-type, ayan, hindi siya may edit. Wala yung ano, yung iframe na pang-input ng text. Yan. So, pwede nyo yung gamitin. Ngayon, again, kapag mag-a-add na ng action sa object, ano yung mga kailangan? Yan. Kailangan naka-import yung action event and action listener. Pwede na rin yung ano eh, asterisk. Import natin yung event, packages, and classes. Then, dun sa main method mo, ay pala, sa class mo pala, sa class, lalagay tayo or magdudugtong tayo ng implements action listener. Okay, and then, yung object na lalagyan mo ng event, kailangan meron kang add action listener.
class name. Kaya swing 1 yung nakalagay doon. Kasi yun yung name ng class. Then, yung action perform, kapag yung event ay nasa button, action list na yung gagamitin mong interface, and then ito yung method na kapartner doon, action perform. Depende kasi yun dun sa object eh. Okay, so halimbawa yung event nangyari sa Gaga ka, hindi mo pinindot. Kupal ka. Ha? Hindi mo pinindot yung red. Hindi mo ba nakita, te? Okay lang yan, yaman. Importante naman dyan yung ano,